Welcome to Donmar TV News Channel. Isang doktor ang nagsiwalat na inalok umano siya ng 30 million pesos ng kampo ng dating Senador Bongbong Marcos. Sa kanyang post, ibinahagi ni Dr. Ruel Kagapi ang pagkadismaya niya sa mga kababayan niya sa General Santos City na tila kumampi na sa mga Marcos. Dito na ibinulgar ni Dr. Kagapi ang kanyang malaking revelasyon na pag-aalok daw sa kanya ng kampo ng mga Marcos ng milyon-milyong halaga. Hindi naman niya sinabi kung bakit siya inalok ng pera at ayon pa sa kanya, quote, "Jensen friends, please enlighten me. Why BBM? His team offered me 13 million pesos. I declined." Saad pa ni Kagapi. Umani nga ito ng samot-saring batikos mula sa mga netizens at kinuyog ang nasabing doktor dahil sa paninira nito kay Bongbong Marcos. Nagtataka naman ang ilang netizens kung bakit aalokin ng malaking halaga ng kampo ni BBM si Kagapi na kilala sa kanyang mga medical missions. Hinamo naman ng ilang netizens ang doktor na pangalanan kung sino ang mga miyembro ng kampo ni BBM na nag-alok sa kanya ng pera. Isang masugid na taga-suporta ni Vice President Leni Robredo ang nasabing doktor dahil na rin sa kanyang mga social media post. Minsan na rin niyang sinabi na libre ang kanyang serbisyo at tulong pinansyal at pagkain kapag si Leni Robredo ang iboboto nila sa 2022 national elections. Samantala, tila panata din ng doktor ang pagsubaybay kay Bishop Socrates Villegas na umani ng batikos sa social media dahil sa pasaring nito kay Bongbong Marcos at pakikialam sa politika. Kapag naririto yung mamamatay tao at naririto yung pinapatay, kapag neutral ka, kakampi ka ng mamamatay tao. Because neutrality in the face of murder favors the murderer. Halimbawa, magnanakaw ka at saka isang ninakawan. Pwede ka bang neutral doon? Hindi. Kapag neutral ka doon, pumapanig ka na doon sa magnanakaw. Sapagkat the moral choice is to defend the victim. The moral choice is to defend human life. At yun nga ang aking dahilan kung bakit gusto kong sagutin ang maraming patutsada at pagbabato sa akin. Laging binabati ko sa akin, pari ka, huwag kang makisawsaw sa politika. Hindi po totoo yun. Dapat po nating malaman na ang limitasyon ng mga pari sa kanilang pakikibahagi sa politika ay nagmumula hindi sa pamahalaan o civil society, kundi galing mismo sa simbahan. Sinasabi po yan sa canon law, no? Ang canon law po ay batas ng simbahan. At sinasabi ng canon law na ang mga klero o mga ordained ay hindi pwede kumandidato, no? Hindi pwede sumapi sa isang political party, hindi pwede gumamit ng karahasan para sa isang politika na dahilan, o kaya gamitin ang pulpito sa pag-iendorso ng mga kandidato. Yun ang malinaw na sinasabi ng canon law. Kaya hindi sinasabi na huwag makisawsaw sa politika kasi ang politika ay isang lugar na ang moral ang siyang dapat o morality ang siyang dapat gumabay. No? Ngunit yung mga sinabi ko, sabi ng canon law, pwedeng baliin yun. Pwedeng gawin yun ng isang klero kung ito ang papasya ng isang leader, halimbawa ng obispo. Kaya naalala nyo, di ba, si Cardinal Sin dati, no, sinabi niya, punta tayo lahat sa EDSA sa dalawang kondisyon. Kung ang simbahan ay nanganganib at kung ang pagpapahayag ng pananampalataya ay nanganganib. No, yun yung sabi ng simbahan. Ngayon, tingnan natin ano ang sabi ng konstitusyon. No? Kasi palagi yung sinasabi na separation of church and state. O, siya nga pala, bago ako pumunta dyan, pwede tayong kumandidato, pwedeng gamitin ang dahas, no, na hindi sumusunod sa simbahan ng pare, pero kailangan niyang tumigil sa pagiging pare.
Pero pari pa rin siya kasi sabi nga ng simbahan, pag ikaw ay naordinahan, ikaw ay pari magpakailanman. Kaya nga, di ba? Kilala niyo si Among Eddie Pandillo? Di ba? Iniwan niya ang pagpapari para maging gobernador ng Pampanga. Si Commander Balweg, no? Iniwan niya ang pagpapari para mamundok at ipaglaban ang kanyang ipinaglalaban. Di ba? Hindi yun yung gobyernong nagsabi sa kanila. Yung simbahan, yung canon law, yung kanilang obispo ang nagbigay ng desisyon sa kanila. Ngayon, punta tayo sa Saligang Batas. Article 2, Section 6 says that there is a separation of church and state. May paghiwalay ng simbahan at ng pamahalaan. Okay. Anong ibig sabihin noon? Hindi nangangahulugan na ang simbahan ay bawal o ang pari ay bawal magsalita tungkol sa kabutihan at kasamaan na nangyayari. Hindi po yun ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas na ang gobyerno ay hindi pwede sumuporta sa iisang relihiyon, maging sa pera o anumang kapangyarihan. So, in other words, ang sinasabi, wala pong state religion, no? Gaya po sa Malaysia, alam niyo ba na ang Malaysia ay may state religion? At ang relihiyon na yun ay ang relihiyon ng Muslim, di ba? So yun ang state religion nila. Pero pumapayag sila na ang ibang relihiyon ay manatili doon. Pero merong state religion at yun ay binibigyan ng pera at sinusuportahan ng pamahalaan ng Malaysia. Tayo, sa ating Saligang Batas, hindi pwede yun. Ngunit, ang pari ay pwedeng magsalita o anumang tao na taga-simbahan tungkol sa politika. Tama, may paghihiwalay. Ngunit, ang ibig sabihin niyan, walang isang relihiyon ang bayan at bawat isa ay may kalayaan kung anong relihiyon ang gusto niya. At kahit wala, no? At hindi siya pwedeng pilitin ng pamahalaan na sumamba sa loob ng sinumang relihiyon. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi nagsusuporta ang gobyerno. Wala sa Saligang Batas na nagsasabi na hindi pwede magsalita ukol sa politika ang isang leader ng kahit anong relihiyon. Sa katunayan, maraming leader ng ibang relihiyon ang nakikisawsaw sa politika. Tulad ni Kibuloy, no? Tulad ng Iglesia ni Cristo. May mga protestanteng simbahan, pero hindi natin sila tinitira, no? Sila mismo ay bukas na sumusuporta sa mga kandidato. Meron pa ngang isang relihiyon nagbibigay ng listahan ng dapat iboto. At alam natin lahat kung sino yon. Pero tinatanggap natin, hindi natin tinutuligsa. Pero pag pari na ang nagsalita, tinitira nyo na. Pari ka pa naman. Di ba? Palagi nyo nang sinasabi nyo. At galit na galit kayo sa pari. No? Tapos kung anong inaakusan ninyo. Oh, yung iba totoo, pero hindi lahat ng sinabi nyo ay totoo. Di ba? Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, walang isang pari na nanatiling pari na nagdikta kung sino ang dapat ninyong iboto. No? Hindi namin kayo sinabi na pag hindi kayo bumoto sa kandidato ko, titiwalag ko kayo sa simbahan. Hindi ganyan. Tulad ng isang relihiyon. Di ba? Alam natin kung ano. Hindi ko na pangangalanan. No? Kung ayaw mong matiwalag, sumunod ka sa pastor. No? Father, ang pastor hindi pare. Diyan ka nagkakamali. Di ba? Kasi ang pari ay religious leader ng isang relihiyon. So kung ano yung leader sa isang relihiyon, parang pari na yon. Anyway, so yun yung pangatong punto ko. Ang Saligang Batas malinaw. Kaya huwag niyong sabihin na pari ka pa naman, huwag kang makisawsaw. Pang-apat, ang mga post kong tinitira nung una ay tungkol kay Aya Midel. Balikan niyo po yung post ko kung gusto niyong makita kung ano nakasulat. Una, nakasulat yon sa wikang Bicol. Bakit po? Si Aya Midel ay kababayan ko. Hindi ko sasabihin na kaibigan ko siya, pero dating friend ko siya sa Facebook, no?
At bago ako sumulat sa kanya ng bukas na liham, friend ko po siya, no, sa Facebook. Dahil magkakilala kami, kilala ko siya. Sa katunayan, no, inaanak ng kapatid ko ang isang anak niya, kaya nga parang magkakilala kami. Ngayon, noon kasi, nag-post yan si Aya Midel at nakita ko sa Facebook ko na galit siya sa mga magnanakaw na mga empleyado na matapos pinakain niya, no, patapos daw tinulungan niya mag-aral kasi totoo po yun, no? Maraming po yung scholar, no? Yung mga empleyado niya sa restaurant niya, may restaurant po yan sa amin, sa Bicol, at ang marami sa empleyado niya ay mga scholar at doon yung working students, no? At yun yung kanyang ipinuputak last year na matapos niya daw tulungan, pinakain niya pa sa palad niya, ninakawan pa siya. Napaka mga walang hiya daw. Sabing gano'n. So, ako naawa ko sa kanya, di ba? Nung last year yun. Tapos biglang nakita ko sige na siya ng post ng para doon sa isang kandidato na kilala natin na ang apelyido ay equals magnanakaw, no? So, yun yung ano natin, yun yung punto ko. Pag-uusapan natin na mamaya. So sinabi ko sa kanya, akala ko ba galit ka sa magnanakaw? Bakit ngayon ang ikinakampanya mo ay magnanakaw? Konting background po. Hindi ko lang yan ginawa yung open letter para lang sirain siya. Sa katunayan, may call po, may tawag sa aming bayan na i-boycott ang restaurant niya. Isa pa ako sa mga kumakain dun sa restaurant niya pag umuwi ako. Kasi Japanese restaurant po at masarap ang pagkain, no? Ina-advertise ko pa nga sa mga kaibigan ko, no? Pero, hindi po ako sumasang-ayon dun sa tawag na i-boycott. Bakit? Alam niyo po, kung talagang kailangan, susuportahan ko ang boycott. Pero kung pwedeng maiwasan, kung pwedeng may ibang paraan, kung pwedeng ang isang by the way po yan si Aya Midel, ay makasimbahan yan. Marami ang kaibigan ng mga pare, no? At yun po, sabi ko baka pag nagsalita ako, sana makinig, no? Na hindi na kailangan mag-boycott, no? Kasi sino po ang maapektuhan ng boycott? Hindi si Aya Midel, no? Kundi yung mga empleyado niya. Hindi na sila makakapag-aral dahil magsasara ang kanyang negosyo. Hindi na sila kakain siguro dahil wala na silang trabaho, di ba? So yun yung iniisip ko. Kaya sabi ko sana sa open letter mabasa niya, magkaroon siya ng pagbabago ng isip. Pero bago ko po yun ginawa, nagsabi ako na sa isang post ko na, yun siguro, ipinaumanhin ko rin ang sarili ko, nagkamali yata ako na, sinabi ko na, di ko na talaga makaya, friends. Di ba yan ang ginagawa natin ngayon sa TikTok culture, no? Parang i-voice out natin nang hindi nag-iisip mo anong nasa kaisipan natin. Sabi ko, in-unfriend ko na talaga itong dating bold star. Totoo naman talaga, di ba? Kaya nga nung sumagot siya, sinabi niya, yun daw ang pinagdidiinan ko. Magkaibang post po yun, no? Kaya nga, dun sa post ko na formal open letter, hindi ko po binanggit na bold star siya. Never. Tingnan niyo yung translate na ngayon sa Tagalog, kasi Bicol nga po, translate sa Tagalog, translate sa English, at pinagkakalat ng mga tao. Kaya, yun, naging star si Father. Hindi ko po yung intention, hindi po ako kulang sa pansin. No? Marami pong humahabol sa akin. Gusto akong maging counselor nila, pero ako po ang humindi. Sa totoo lang. Anyway, going back doon sa aking sinasabi, yun po nangyari sa amin na Aya Midel. Nagalit siya sa akin. Siyempre, natural. Nagsabi ka ng totoo, at may tinamaan ka, kaya magagalit sa'yo. At sasabihin niya daw, huwag niyo akong diktahan. Hindi po ako nagdidikta. Sinasabi ko sa kanya, why are you inconsistent? Nagpapatutuo ako kasi ang ebanghelyo ay consistent. Yun po ang punto ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-komento sa baba. Maraming salamat!